So, ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na sa katapusan ng panahon. Tapos meron dyan sa ilalim na ang kapalaran ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, liba na akong babanggitin. Ang title po natin ngayon mga kapatid na sa katapusan ng panahon ay ating hinango sa talinghaga na isinalaysay ng Panginoon Kristo na kung tawagin ay ang talinghaga ng mabuting binhi at mga damo. Kaya ganyan ang ating pamagat ay dahil ang talinghagang ito, mga kapatid, ay nagsasaad ng magiging kapalaran ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya pagdating ng katapusan ng panahon. Mababasa natin ang talinghagang ito, mga kapatid, sa Mateo 13:24 hanggang 13. At diyan din natin mababasa ang paliwanag pagdating sa 13:36 hanggang 43. Alam na natin ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang talinghaga, mga kapatid, o parabola o parable, ay sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay parabole, na ibig sabihin nga ay paghahambing. Paghahambing ng isang bagay sa iba. Pagkakahawig, pagkakatulad. Ang talinghaga, bali, ay meron dalawang bahagi. Yung literal na pangyayari, totoong pangyayari, yung literal na nagaganap na kwento, na kasaysayan, at yung spiritual na kahulugan niyan. Nagsalaysay ang ating Panginoon Kristo ng mga parabola dito sa Biblia, hindi para magkwento lamang ng literal na pangyayari, para maaliw lamang yung mga nakikinig. Kundi ang purpose ng Panginoon Kristo kung bakit siya nagkukwento ng talinghaga ay dahil sa nais niyang magatid ng spiritual at moral na aral. Sabi nga ng iba, ang talinghaga raw ay tinatawag na mga kwentong panlupa na may makalangit na kahulugan. Ang napili natin paksa ngayon mga kapatid ay isa sa mga talinghaga na itinuro ng Panginoon Kristo upang isalarawan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Basahin muna natin ang talinghaga ng mabuting binhi at mga damo. Ilang talata lang naman ito mga kapatid. Ang sabi rito, nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ng mga yon? Ngunit sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So yan po mga kapatid, ang buong talinghaga. Ano ang kahulugan yan? Mamaya mga kapatid, makikita po natin. Ngayon, dito muna tayo. Ang isa sa mga matandang tanong, mga sinauna pang tanong, ay may kinalaman sa problema ng kasamaan. Ang tanong bakit may kasamaan sa mundo? Nagtataka ang mga tao kung saan ito nanggaling at bakit walang ginagawa ang Diyos tungkol dito. Ang tanong na ito ay lalong naging serious ngayong dumating na si Jesus sa kanyang unang pagparito. Dumating si Jesus na nagpapahayag ng ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa kanyang katauhan. Kaya ngayon, ang tanong ay, kung ang kaharian ng Diyos ay dumating na at si Jesus ang hari, kung gayon, bakit meron pa rin napakaraming kasamaan sa mundo? Bakit hindi inalis ni Jesus sa unang pagparito niya yung mga kasamaan? Alam niyo, sinalaysay ni Kristo ang talinghaga ng mabuting binhi at mga damo upang ipaliwanag
kung bakit may kasamaan pa rin sa mundo kahit dumating na ang kaharian ng Diyos. Paano magkakaroon ng kasamaan sa mundo kapag dumating na ang kaharian ng Diyos? Yan ang tanong na titingnan natin ngayon habang pinag-aaralan natin ang talinghagang ito. Balikan natin ang talinghaga at ating isa-isahin, mga kapatid, yung talatang ating binasa. Tingnan natin bawat parirala. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinghaga dahil actually ito yung pangalawang talinghaga dito sa Mateo chapter 13. Nauna dito yung talinghaga ng manghahasik. Yung 4 na uri ng taong nakikinig ng salita ng Diyos, piniliwanag niya yun. Kaya sinabing isa pang talinghaga, may nauna pang talinghaga rito. Itong Mateo chapter 13, mga kapatid, puro talinghaga ang laman ito. So, yun. So, isa na naman talinghaga ito. Kwento na may layunin na magatid ng makalangit na mensahe. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So, yan daw ang comparison ng kaharian ng langit. Katulad daw ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero wag nating pagkakamali na yung kaharian ng langit ay katulad ng isang tao rito. Kundi, yan lang ang una. Umpisa lang ng kwento yan. Ang kaharian ng langit ay itinulad dito sa kwento, sa buong kwentong ito. Nagsimula lang dyan, mga kapatid. Yung mabuting binhi na tinutukoy dito, nabasa na naman natin yung kanina, di ba? Trigo yan, mga kapatid. Trigo. Wheat. Ika nga, hindi nga lang na binhi lang nabanggit, pero binhi ng trigo yan. So, nagasik sa kanyang bukid yung isang tao. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao habang gabi, ibig sabihin, di ba? Habang nagpapahinga yung mga tao sa gabi, dumating ang kaaway at nagasik ng mga damo sa triguhan at umalis. So, parang patraidor to, mga kapatid. Kung kailan natutulog Saka, siyempre, hindi naman niya may hasik yan kung gising yung mga tao So, talagang inintay ang matulog mga tao. Yun, nagasik. Patraidor na nagtanim din ng binhi. Kaya lang, binhi ng mga damo to, nagasik na mga damo. So, yun. Anong klaseng damo yan, mga kapatid? Yan ang tinatawag na sa English ay tares. Yung tares, mga kapatid, kaya kailangan na matutunan natin ito. Kasi sa Tagalog, damo lang Isipin mo, marami klaseng damo. Ano yan? Kugon, di ba? Bermuda grass. Hindi, tares yan. Ano ba yung tsura ng tares, mga kapatid? Isang uri ng damo yan na sa umpisa kamukhang kamukha ng trigo. No? Nung binabasa ko ito ng bata ako, iniisip ko, damo lang Pero nung tinignan natin sa English at saka sa wikang Grego, tares. Kaya pala tares, kasi magkamukha, tingnan nyo, gaya ng umpisa. Yung sa kabila, wheat, yung trigo. At yung tares sa kabila, no, sa kanan, makikita nyo, di ba, sa malayo, makikita nyo, parang magkamukha Di ba, kahawig Pero itong tares, mga kapatid, meron itong tinatawag na soporific poison. Yung poison na yan, mga kapatid, nagdudulot sa tao ng malalim na pagkakatulog kapag ito hinakain. So, poisonous yan, mga kapatid. Hindi ko lang alam kung nakamamatayan, pero ang nabasa ko, nagdudulot sa tao ng malalim na pagkakatulog. Malalim na pagkakatulog. Yan yung umpisa. Pag yung hindi pa hinog, kapag nahinog yan dalawang yan, mga kapatid, ito na itsura niyan. Makikilala na. Diba? Pero magkamukha pa rin, pero makita mo, magkaiba na kulay na. Yung wheat at saka yung pears. Pag malaki na. Kaya pala dito sa talinghaga, hinintay pang lumaki. No? Pero tingnan natin. So yun, ganun yun, no, mga kapatid. Nagasik na mga damo sa triguhan at umalis. Next verse. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga, ay lumitaw rin ang damo. So sabay sila, sumibol. So yun po, mga kapatid. Sumunod na talata. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanyang Panginoon, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang iniasik mo sa iyong bukid? Saan kayo nanggaling ang mga damo? So yun, nagtataka yung mga tao. Alam nila yung kanilang Panginoon. Siya yung nagasik, di ba? Mabuting binhi. Trigo talaga yung itinanim. Pero, bakit? Bakit nagkaroon ng gano'n? Yung trigo nga pala, mga kapatid, kumbaga sa Pilipinas, sa atin, ang chip, pangunahin
na pinagkukunan natin ng pagkain, yung palay, di ba? Nagiging bigas at sinasayang natin. Sa kanila, mga kapatid, sa Middle East, ay trigo, wheat. Yan yung ginagawang harina para gumawa ng tinapay, ng wheat bread. Di ba? So, gano'n yan, no? So, naisingit ko lang yan, no? So, nagtataka yung mga tao, no? Sinabi niya sa kanila, ang sabi ng Panginoon, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga yon? Parang gusto mo ba, Panginoon, tabasin na namin yan. Ibig sabihin, kunin na namin yan. Huhugutin na namin yan. Ano naging sagot ng Panginoon? Ngunit sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyo mabunot pati ang trigo. So ayaw ng Panginoon nila na bunutin yung mga tares. Baka kasi madama yung mga trigo. Pati yung mga trigo yung mabunot. Kung di mabunot, madadamage yun. Kasi isipin nyo, sabay sila na itinanim. Maaring yung mga ugat nun ng mga tares, ng mga damo, pumulupot na doon sa mga ugat ng ng trigo. At kung hindi pa matala sa mata mo, mapagkakamala mo pa na na trigo, damo ang binubunot mo Kasi magkamukha sila no? Kaya sabi, wag muna. Baka mamaya madamay, mabunot pati yung trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-ani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So, nagdesisyon ang Panginoon nila na wag. Yan nyo, tumubo yan. Bukod sa makikilala nga, di ba? Pag tumubo na. At saka, aniyan na yan kahit magkabunutan na yan may hiwalay, madamay mo yung trigo, magkabunutan mo yan, aanihin mo rin naman ang trigo. May hiwalay, madali may hiwalay. So, hayaan na sabay na tumubo. Pag panahon na ng aniyan, yung utos ng Panginoon, yung mga damo, yung mga tares, ipunin nyo yan, bigkisin nyo yan, at sunugin. Natural, yun lang naman ang destinasyon ng tares. Hindi makakainin yun Pero yung mga trigo, yun yung mga bunga na papakinabangan na ilalagay sa kamalig. Yung kamalig, mga kapatid, imbakan yan ng mga inani. So, yun po, mga kapatid. Simple-simple lang, di ba? Yung kwento ay simple. Ang trigo at ang damo magkasamang itinanim sa isang bukid. At pagbunot ng mga damo ngayon, kung ngayon bubunutin, makasasama sa trigo. Kaya ang pinakamahusay na diskarte yan, ayaan silang dalawang lumaki na magkasama hanggang sa pagani. At maghintay hanggang doon. Doon na lang paghihiwalay niyan. O suriin natin ang kahulugan niyan. Ano ibig sabihin niyan, mga kapatid? So, kung ganyan lang ang kwento, wala naman masyadong aral, no? Parang kwento lang, pero may layunin ng Panginoon. Makikita natin ang kahulugan nito sa Mateo 13:36 hanggang 43. So, tatalon tayo ng talata, mga kapatid. Tingnan natin, sa 36. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. So, umiwalay na si Jesus sa maraming tao. Pagkatapos siya magkwento ng mga talinghaga. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, yung mga apostol yan, na nagsasabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. So, yung mga susunod na mga talata rito, yung explanation na ng ating Panginoon Kristo tungkol dyan sa binasa natin talinghaga. Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Yan ang katawagan sa Mesyas. Yan ang ating Panginoong Kristo. Yan yung katawagan mula pa sa Old Testament. Alam na mga Hudyo yan. Yung anak ng taong Son of Man ay binabanggit doon sa Daniel chapter 7 verse 13 hanggang 14 na daanan natin nung araw yan, no, ilang beses na yun ang tawag sa ating Panginoon Kristo. Son of Man, anak ng tao. So yung binhi pala, yung naghahasik, yung Panginoon dito na naghahasik,
Di ba? Panginoon yun eh. May mga alipin siya nung later on, di ba? Pero siya yung nagasik ng mabuting binhi, ang ating Panginoon sa Kristo. So, si Kristo pala yun. Ano naman yung mabuting binhi? Ang sabi rito, bukid pala mo na. Ang bukid ay ang sanlibutan. So, buong mundo yan. Yung sanlibutan, yung kinatatayuan natin ngayon, earth, no? The world. The field is the world. Ang mabuting binhi, ito yung mabuting binhi naman, ay ang mga anak ng kaharian. So, ito yung pagkakaiba nito sa talinghaga ng mga hasik na nauna rito. Marami sa inyo nakakaalam nun, talinghaga ng mga hasik. No? Sa talinghaga ng mga hasik, yung binhi, salita ng Diyos. Pero dito naman, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Sino yung mga anak ng kaharian? Di yan yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Mga taong namumuhay ayon sa pananampalataya, mga sumusunod sa mga aral ni Kristo. Mga tunay na anak ng Diyos yan. Anak ng kaharian, anak ng Diyos. So, mga anak ng Diyos yan. Mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Medyo matindi ito mga kapatid. At itong portion ito medyo masakit para sa iba. Ito yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Kasi nagiging anak lang tayo ng Diyos. Pag naanak ka ng Diyos, natural, pasok ka doon sa anak ng kaharian. Nagiging anak ng Diyos lang tayo ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang tunay na mananampalataya, yung mga nakikinig ng salita ni Kristo at sumusunod sa Kanya. So, ito yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Mga tao na namumuhay sa pagkakasala at hindi nagpapasakop sa mga aral ni Kristo. Kaya dito ay nakikita natin na ang mga anak ng kaharian ay kasama ng mga anak ng masama na namumuhay sa mundong kasalukuyan. So, ganun pala yan mga kapatid. Kung bakit ang mundo natin ngayon, nandito yung mga anak ng Diyos, nandito din yung mga anak na masama. Ngayon, ito ang problema rito. Ito yung masakit na portion dito. Lalo na kung hindi ka mananampalataya. Ang sabi dito, mga anak na masama. Sino ba ang masama na tinutukoy dito? Na may mga anak. Alam niyo, sa susunod na latan, tinutukoy talaga dyan na masama. Sa context ito, mamaya makita natin sa verse 39, yung Diablo. Si Satanas sa madaling salita. Yan, dito muna tayo mga kapatid, sapagkat critical ito na dapat maintindihan ng mga nakikinig. Sino ba yung masama na tinutukoy dito? Alam natin, ang Diablo yan. No? May mga anak nga ba ang Diablo? Meron po mga kapatid, pero hindi literal, kundi spiritual na mga anak. Ang totoo niya, mga kapatid, nung hindi pa tayo nananampalataya kay Kristo, kasama tayo dyan. Bakit ba natin nasabi yan, mga kapatid? Yan yung pagkakaiba niyan . Yung mga anak ng kaharian at mga anak na masama. So, yan ang critical point niyan, mga kapatid. Anak ng mga, o ang mga anak ng masama. No? So, ang sabi rito, may anak ba si Satanas? Meron. Sabi ng Panginoon Kristo sa mga kausap niya. Nadaanan natin ito nung pinag-aralan natin ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Masakit na salita ito, mga kapatid, sa experience ko. May mga taong minsan nagalit sa akin, nagalit sa ibang ministro. Kapag binabasa ito tingnan nyo, 8:44. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. O di, kausap ni Kristo rito, sabi niya, kayo'y sa inyong amang Diablo. Ibig sabihin, sila yung mga anak ng Diablo, di ba? Tingnan nyo. Siya isang mamamatay tao buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat wala katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, si Satanas, si ama rin pala, ama ng kasinungalingan. At kung ama siya, may mga anak siya. Ang mga anak niya, yung kausap ni Kristo rito. Sino-sino ba itong kausap ni Kristo na pinagsabihan niya ng mga anak ng Diablo? Sa konteksto nito, mga kapatid, yan yung mga tao, actually mga Hudyo yan, pero hindi lang limited sa mga Hudyo yan.
Yan yung mga tao na nagsasabi na naniniwala sila na meron silang amang Diyos. Kinikilala nila na ang Diyos ay Father God nila. Subalit, dito'y sinabihan sila ng ating Panginoong Kristo na sila'y mga anak ng Diablo. Dahil sabi, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Para bagang sinabi ng Panginoong Kristo, hindi totoo na ama ninyo ay ang Diyos. So nakita niyo mga kapatid, no? Kahit na sinasabi ng tao na ang ama nila ay ang Panginoon Diyos. Pero, posible pa rin na akala mo lang yun na ang ama mo ay ang Diyos. Yung pala ang ama mo ay ang Diablo. Paano ba nangyari yan, mga kapatid? Kasi, ayaw nilang tanggapin. Pag binasa natin, dinaanan natin yan nun sa context ng mga talatang yan, dinaanan natin yan na ayaw nilang tanggapin si Jesus. Ayaw din nilang tanggapin ang mga salita ni Kristo, yung mga aral ni Kristo. Kaya pagdating sa verse 47, verse 44 yan, pagdating sa verse 47, sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanila, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dalawang parirala na may dalawang panig, mga kapatid. Yung panig ng Diyos at panig ng hindi sa Diyos. Natural, kapag hindi panig ng Diyos, kaninong panig yun? Sa context yan, mga kapatid. Sa panig ng Diablo yan. Yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya masakit pakinggan, mga kapatid, ang katotohanan na yan. Na isipin mo nga, sabihan ka na kayo'y sa inyong amang Diablo. May masakit yan, mga kapatid. Ha? Lalo na kapag naniniwala ka na ang Diyos ang iyong ama. Kaya lang, kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, at marami, mga kapatid, sa ating bayan, hindi lang sa bayan natin, na kinikilala si Jesus sa salita lang, kinakilala ng Diyos sa salita lang, pero ayaw makinig ng aral, ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Alam nyo, meron din ganyang pagtuturo si Apostol Pablo. Sa kanyang sulat, parang ganyan din ang kahawig. Yung tungkol doon sa ang mga anak na masama. Dito, si Satanas, dinerecho, di ba? Siya yung ama ng mga anak ng masama. Siya yung masama. Dito sa Efeso, mga kapatid, kadiwa din yan, no? Tingnan ninyo, Efeso 2:1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang kausap ni Pablo dito, mga Kristiyano na taga-Epeso. Ganon din tayo, mga kapatid, no? Tayo noon ay patay na. Ay patay pala sa ating mga pagsalangsang. Ibig sabihin niya ng kalagayan ng mga Kristiyano noong hindi pa sila sumasampalataya kay Kristo. Patay tayo sa harap ng Diyos. Patay tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ibig sabihin, parang ang tingin sa atin ng Diyos, bangkay. Bangkay, kung ililiteral natin. Bakit? Dahil sa karumihan ng ating mga kasalanan. Yung kasalanan ang nagpaparumi sa atin. Yun ang dahilan kung bakit tingin sa atin ng Diyos noon ay patay. Tuloy pa natin ang basa. Yan ang kalagayan natin noon. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Yan ang dati nating nilakaran. Pag sinabing nilakaran, ipinamuhay, di ba? Yung paglakad, pamumuhay. No, so, ganun tayo namumuhay nung araw ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Kung ano yung takbo ng majority ng sanlibutan, ginagaya natin, ugali rin natin. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, sino yan? Si Satanas yan. Lumalakad tayo noon ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, no, sons of disobedience. Ibig sabihin, may mga anak nga talaga to si Satanas. Kung tawagin naman dito kung kanina ay mga anak ng masama, dito naman mga anak ng pagsuway. Yun talaga mga kapatid ang kalagayan natin. Kaya nga kailangan natin si Kristo. Yan ang isang napakalaking pagpapala natin. Kapag tinanggap natin si Jesus, maalis tayo sa ganyang kalagayan. Kaya napakahalaga na ipakilala din natin ang Panginoon sa Kristo sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Sapagkat kapag hindi sila nanampalataya kay Kristo, ayon sa itinuturo ng Biblia, pananampalatayang ayon sa itinuturo ng Biblia,
Baka mamaya kasi, kaya ko dinidinayon sa pagtuturo ng Biblia. Kasi may mga pananampalataya kay Kristo na mali. Mali. Iba yung tingin nila kay Kristo. Tingin nila kay Kristo, parang isang debulto lang ng Santo Niño o kaya ng Nazareno. Hindi ganun yun. Mga kapatid, tingnan pa natin dito. So, meron dito mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. So, yun ang past tense natin. Yun ang buhay natin noon. Inulit-ulit ni Pablo na ito yung pamumuhay ng mga Kristiyano nung hindi pa sila nagsisitanggap kay Kristo. Dati rin tayo mga kapatid na anak ng pagsuway. Sa pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Yun yung gawain natin nung araw eh. At dito mga kapatid, tingnan nyo mabuti. Tayo mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi na tayo dapat nasusumpungan dyan. Na dati ginagawa natin yung mga pagnanasa ng laman, tumutukoy yan sa mga kasalanan na ikinatutuwa natin, ikinaliligaya natin, mga kasalanan nagbibigay sa atin ng kiliti, ng mga kaaliwan. No? Hindi na tayo dapat dyan. Past tense na yan, sinasabi ni Pablo, na tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. Isipin nyo, anak ng kapuotan pa rito. No? By nature, children of wrath. Sapagkat galit ang Diyos sa kasalanan di ba? So nakita niya, no? Yan yung tinutukoy rito. Ang mga damo ay mga anak na masama. Kaya sa pagtuturo ng Biblia, meron lamang dalawang pagpipilian. Dalawang grupo lang ng tao yan. Nasang grupo ka, kapatid? Siyempre, alam natin, kung kapatid ka talaga, nandito ka sa grupo ng mga anak ng kaharian. Di ba? Dalawa lang yung pagpipilian natin. Mamili ka ng koponan mo, ng team mo. Doon ka sa team ng mga anak ng kaharian o doon ka sa team ng mga anak ng masama. Siyempre, ayaw natin doon. Pero ang lahat ng yan, mga kapatid, ay nakasalalay kung paano ka tumugon kay Jesus at sa Ebanghelyo. So, yun po, mga kapatid. Next verse. Sabi nito, ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. Yun na nga, dyablo nga. Ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan at ang manggagapas. Kung katapusan ng sanlibutan, alam natin yung katapusan ng sanlibutan, di ba? Yan yung sa araw ng paghukom. At ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kasi sa araw ng paghukom, mga kapatid, yung mga anghel ay susuguin ni Kristo para gumapas. Hindi literal na paggapas. Ang paggapas dyan, mga kapatid, para ipunin na. Igrupo sa dalawang grupo ang mga tao. No? Kung hindi ka sa kaliwa, doon ka sa kanan. Di ba? Maraming ganun paghahalin tulad ng ating Panginoon Kristo, di ba? Nasa kaliwa yung kambing, nasa kanan yung mga tupa. Dito naman, mga kapatid, walang kaliwat kanan, paggapas ang pinag-uusapan dito. Pero ganun dito, dalawang grupo rin ang lalabas dito, mga kapatid. So, tingnan natin, mga kapatid. Ano ba mangyayari? Tutuloy natin. Yung susunod na mga talata, mga kapatid, yun natin na pantatlong talata, sa 40 hanggang 43, o apat na talata pala, dito na nga ang kapalaran ng mga mananampalataya at hindi naniniwala. Ang kanilang magiging kapalaran natin pagdating ng katapusan ng panahon. Mababasa nga natin din yan sa 40 hanggang 43. Ito na rin magsisilbing mga huling talata natin. Number 1, mga kapatid, makikita natin dito na aalisin ng Diyos sa kanyang kaharian ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Yan ay magandang balita. Yeah? Yan ay papakita dyan. Tandaan natin yung tanong natin kanina, no? Bago natin basahin talata. Na itinanong natin sa simula ng ating aralin kung bakit walang ginagawa o tila walang ginagawa ang Diyos sa lahat ng kasamaan sa mundo. Bahagi ng sagot, mga kapatid, may gagawin siya tungkol dyan. Aalisin ng Diyos ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa katapusan ng kapanahunan. Ito yung interpretation, paliwanag ni Kristo doon sa kanyang talinghaga, 1340. Kaya't kung paanong tinitipo ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Next verse. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian
ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at mga gumagawa ng kasamaan. So ang lahat na nagdudulot ng kasalanan o gumagawa ng masama ay titipunin. Yan ang unang mahalagang bagay na sinasabi dito ngayon, mga kapatid. Dito sa mga huling talata natin. Aalisin ng Diyos sa kanyang kaharian. So nandun pa rin yung kaharian, di ba? Aalisin ng Diyos sa kanyang kaharian ang lahat ng sanhi ng pagkakasala. At ayun gagawin sa kanila. Doon sa mga gumagawa na kasamahan, papasok tayo sa ikalawa. Ang mga hindi mananampalataya ay parurusahan sa kanilang kasalanan. No? Yung mga hindi mananampalataya. Ang sabi rito, at itatapon nila ang mga ito sa pugon. Ano itatapon? Yung mga damo. Itatapon nila ito sa pugon. Alam natin yung pugon na tinuturo ng Biblia. Yan lumalarawan sa lawa ng apoy, sa lake of fire, di ba? Sa dagat-dagat ng apoy. Yung sa ikalawang kamatayan na binabanggit sa Apocalypse. At ang sabi rito, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So yung mga pangungusap na yan, mga kapatid, nagpapahayag ng kahabag-habag na kalagayan ng mga tao sa labas ng kaharian ng langit. Na doon ay mayroong pag-iyak, may pagtangis dahil sa mga bagay na nawala sa kanila. At doon ay mainit doon, pugon yun parurusahan. Yung pagngangalit ng mga ngipin yan, ibig sabihin yung nag-uumpugan yung mga ngipin, di ba? Yung parang ganun. Either na nagagalit ka pero more doon sa nasasaktan ka dahil doon sa sakit na kanilang tinitiis. Talagang matindi ron sa lawa na apoy. At yung ikatlong punto natin dito, mga kapatid, ang mga matuwid ay magliliwanag tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ito yung mga trigo. Kanina yung mga damo yun, ito yung mga trigo. Ang sabi, kung magkagayon, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. So magliliwanag ang mga matuwid, ito yung mga maliligtas, mga ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mga tunay na Kristiyano yan na namuhay ayon sa pananampalataya. Mga namuhay ayon sa mga aral ni Kristo, nanindigan sa pananampalataya hanggang sa kamatayan, ipinamuhay nila ang salita ni Kristo. Ito yung katulad na sinasabi rin dito sa Daniel. Yung mga magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sabi rito, sabi, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Yan yung araw ng resurrection, pagkabuhay na maguli. Yan talagang long-range prophecy yan. Isinulat ni Daniel yan sa Old Testament pa, mga kapatid. Bago ilang daan taon bago isilang ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa. At talagang may propesya na magkakaroon ng resurrection. No? Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. Dalawa lang ang patutunguhan. Buhay na walang hanggan. At ang iba'y tungo sa kahihiyan sa walang hanggang pagkahamak. Yan yung mga hindi maliligtas. Yung kanina, yung tutungo sa buhay na walang hanggan, yan yung mga maliligtas. At sabi pa sa 3, ang mga pantas ay magniningning tulad ng kaningningan ng langit. Yan sabi sa talinghaga kanina, sa paliwanag ni Kristo, magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Dito naman sa Daniel, ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit. Ibig sabihin, pag sinabing mga pantas dito, hindi naman yung mga highly educated na persons lang yan. At hindi lahat ng highly educated persons ay kasama dyan. Ang tinutukoy rito ang pagkapantas, yung naging pantas ka sa katotohanan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, naging wise dahil sa kanilang pananabik na matuto ng mga katotohanan ng Diyos, mga mananampalataya kay Kristo na talagang nagpursigi at inaral na may pananabik ang mga salita ng Diyos. Yun ang magpapapantas sa atin. Hindi yung pagkapantas diyan yung mga wise diyan, yung mga matatas ang pinag-aralan, hindi yun. Yan yung mga pantas sa harap ng Diyos. At ang sabi rito, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay para mga bituin magpakilanman.
nagpabalik na marami sa katwiran. Ibig sabihin, naging kasangkapan ka ng Diyos, naging daan ka upang ang ibang mga naliligaw mula doon sa katwiran ay maibalik sa katwiran. Para yung ibang tao maakay mo sa pagbabalik loob o nakapag-akay ka ng mga taong magbabalik loob sa Diyos o nakapagbalik loob sa Diyos o nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi rin ay para mga bituin magpakilanman. So yan yung sinasabi rito mga kapatid, na kung magkagayo magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng sa kaharian ng kanilang Ama. At tapos tinapos ng Panginoon sa Kristo ang paliwanag niya sa talinghaga, ang mga may pandinig ay makinig. Kaya may pandinig ka ba kapatid? Makinig ka. Ano ibig sabihin yan? Meron kang tenga, makinig ka. Pero hindi literal yan. Ibig sabihin lang niya mga kapatid, ay kailangan at dapat nating isipin, pagbulahing mabuti, pag-aralan mabuti, yung kanyang talinghaga at ang kanyang paliwanag sa talinghaga. Kaya dito mga kapatid ay minsan pa ay nakita natin ang kahalagahan ng pakikinig at pag-aaral ng mga salita ni Kristo. So diyan po natapos mga kapatid yung talinghaga. Pero hindi pa tayo tapos. Meron tayong aral at mensahe. Mga ilang punto lang to. Actually, tatlong application to mga kapatid na iiwan natin. Practical application. Practical. Tungkol dito sa ating natutunan. Number 1. Tatlo lang to. Number 1, pakinggan at unawain ang talinghaga. Nang ipinaliwanag ni Kristo ang talinghagang ito sa kanyang mga alagad, tinapos niya, di ba kanina, ang mga may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, unawain nating mabuti. Pakinggan at unawain ang talinghaga. Sinimulan natin mga kapatid ang ating aralin kanina sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa problema ng kasamaan ng mundo. Naitanong natin na bakit walang ginagawa ang Diyos tungkol dito. Bueno, nasagot yung tanong. Ang sagot, may ginawa ang Diyos tungkol dito. At may gagawin ang Diyos tungkol dito. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus sa mundo upang talunin ang lahat ng kasamaan, upang magkaroon ng kaligtasan ng mga tao mula sa kasalanan. Kaya siya namatay sa krus. At si Jesus ay darating muli upang asikasuhin ang problema ng kasamaan minsan at magpakailanman sa katapusan ng panahon. Kung gayon, bakit walang ginagawa ang Diyos tungkol dito ngayon? Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa talinghaga. Kaya wala pa ngayon mga kapatid. Kaya nga nagbigay siya ng talinghaga para maintindihan natin na oo, dumating na ang kaharian ng Diyos. Kasama si Jesus, dumating na, di ba, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngunit meron ding kaaway na gumagawa din dito sa lupa. Maaring alisin ng Diyos ang lahat ng kasamaan ngayon na kung gusto. Kaya lang ayaw ng Diyos yun. Dahil madadamay, masasaktan ng kanyang mga anak sa proseso. Kaya ang Diyos ay matyaga. Naghihintay hanggang sa katapusan ng panahon upang gawin ang huling paghihiwalay sa pagitan ng mabuti at masama. Ang kaharian ng Diyos ay parehong nandoon. Nandoon ang kaharian ng Diyos kung saan dumalago ang mabuti at masama. At nandun din ang kaharian ng Diyos sa future kung saan paghihiwalahin na ang mabuti at masama. Kaya yun ang unang application. Pakinggan at unawain ang talinghaga. At ang ikalawa mga kapatid, na application natin ay magsisi sa iyong kasalanan at maniwala sa Ebanghelyo. Hindi na pa rito si Kristo para hatulan ng sanlibutan ngayon, kundi para iligtas ang sanlibutan. Di ba yan sinasabi sa John 3:17? Hindi siya na pa rito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Yan yung unang pagparito niya. Ngayon na. Ngayon, nasa grace period tayo. No, wala pa yung paghatol. Ngayon na ang panahon para maniwala at maligtas ang mga tao dahil darating ang panahon ng paghatol. Kailan yan? Sa katapusan ng panahon. Hinahayaan ng Diyos na umiral ang kasamaan ngayon sa mundong pansamantala lamang yan, mga kapatid. Nasa grace period nga tayo, inuulit ko. Ngunit sa bandang huli, lahat ng kasamaan ay mapupuksa at lahat ng kasalanan ay mawawasak. Hihiwalay ng Diyos sa mga mananampalataya
sa mga hindi mananampalataya. Paparusahan ng Diyos ang mga hindi mananampalataya dahil sa kanilang kasalanan. Pipisanin ng Diyos ang kanyang mga anak sa kanyang sarili at magliliwanag, sisikat yung mga mananampalataya na tulad ng araw magpakilanman sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan magsisi tayo sa ating kasalanan habang may panahon pa, habang hindi pa dumarating ang katapusan ng panahon. At number 3 sa uli, maghintay sa itinakdang panahon ng Diyos para sa paghatol. Ang Diyos ay matyaga, kaya kailangan natin maging matyaga rin. Hindi ba tayo natutuwa nun na hindi pa dumarating yan? No? Bagamat yung iba gusto natin dumating yan, pero maganda na nga, binibigyan tayo ng panahon ng Diyos para makapagsisi. Diba? Hindi naman dinidelay ng Diyos yan dahil mahilig siya sa delay, kundi binibigyan niya ng panahon ng tao para magbalik loob sa Diyos. Ngayon ay hindi ito nangangahulugan na dapat tayong umupo lang, na wala tayong ginagawa habang mabilis na tumatakbo ang kasamaan. Ibig sabihin, wala na ba tayong gagawin? Dapat tayo manindigan laban sa kasamaan. Sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng anyo ng kasamaan na hinahangad natin na maging asin tayo at liwanag sa sanlibutan ng gaya ng sinasabi ng Panginoon Kristo, di ba, na tayo ang asin ng sanlibutan, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ngunit kailangan natin magtiyaga habang nabubuhay sa isang masamang mundo. Kailangan natin maging matyaga sa kasamaan, maging matyaga sa mga tao, matyaga sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Dumating na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Oo, may kasamaan pa rin sa mundo. Ngunit darating muli si Kristo sa kanya muling pagparito sa katapusan ng panahon. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng kasamaan magpakilanman. So, yan po mga kapatid, ang tungkol sa magiging kapalaran ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa katapusan ng panahon. At diyan po tayo natatapos. Naway pinagpala tayo ng Panginoon sa ating ginawang aralin. At kung tayo pinagpala nga mga kapatid, i-share naman natin ang ating gawain dito sa ating mga friends sa social media. Maraming salamat po muli, mga kapatid. God bless. Tayo po'y muling manalangin.